campaign? Fight lang. Ano yung mga issue challenges? Marami. Like, maghintay ka kung mayroong mag-imbita sa'yo para makapunta ka. Kung meron silang gathering ng crowd na medyo malaki-laki, tapos imbitahan ka, saka ka pupunta. Otherwise, kung wala mag-imbita, wala talaga. Kasi so far, wala pa kaming naka-schedule na mga sorte because of lack of funds. So wala pa kami naka-schedule na yung malakihan. Mayroon mga alalay, but not, no, we don't have resources. How do you describe your campaign? Then kung paramihan ng unang takbo ng 2019? Very challenging ngayon. Dahil nasa position ka, di ba? So, very challenging as compared to before. Na midterm na yung sitting president ay andyan. All the government agencies ay very friendly sa'yo. Pati mga LGUs, very friendly sa'yo because sitting president yung boss mo. Diba? At right now, all the handicaps andyan sa amin. Tama ba yung political? Baka na hindi ka pumasok dahil nakalaban Hindi. I'm confident. Na basahan ko lang yung mga tao na reception ng tao pag kahit saan ako pupunta. Anyway, hindi naman yung mga politiko ang bubuto sa'yo. Kundi yung taong bayan na talaga magpapanalo sa'yo. So you go down to the grassroots para magkakuha ka na suporta. Kasi tama ba yung political reality ngayon? Yung political reality, sir, nasa kabilang bakod ka. Yeah, that's the political reality. Nasa kabilang bakod tayo. Makilala ka pa ng tao? Wala naman siguro problema sa pagkakilala. I think yung awareness ko is almost 100% sa mga survey, di ba? Yung conversion na lang sa boto. Letting them know what's your stand on particular issue. So, dapat ma-share mo sa kanila, ma-relay mo sa kanila yung mga stand mo para they can make their decision. Sa tingin siya yung performance ko nung 6 years as senator, makakatulong yan doon sa sinasabi ng conversion ng mga botante? Of course. It matters a lot. Kasi kung paupo-upo ka lang dyan, wala kang ginagawa, magmamatter din yan. Di ba? So, kung visible ka, marami kang ginagawa at alam ng taong bayan na meron kang mga output sa iyong 6 years. So, magpa-factor rin yan. Hindi ka naman, sir, pinabili lang suka. Binigyan ng Hindi naman. Hindi ako pinabili. Ako mismo nagbibinta ng suka. Sir, reaction yung CIDG nag-file ng TISA DOJ ni FPRRD na papatayin daw yung mga senators? Ala yan. If ever mag-prosper yung kaso na yan sa prosecution, kaya naman yan ni Pangulong Duterte harapin. Wala yan. Ano ba yung... Non-issue yan. How should we take by the statements of ex-President Duterte? I don't know. Why? Meron bang nag-complain na papatayin siya? Wala naman siguro. At kusang loob lang para motopropyo. Ipapay lang sa IDG ng kaso laban sa kanya. So that's something to think about. Di ba? Usually, yung gano'ng mga krimen, kung yung mga ganyan kaso, may complainant talaga, di ba? The complainant should be a private complainant, lalong-lalo na yung grave threats yan or what. But then, there's nobody complaining. And out of the blue, si IDG is filing its case against the former president. If they feel that that's their duty, then do it. Kung ikaw They have to do it. Kung ikaw ba yung PNP chief, ang ganyan nangyari, what would you advise kasi IDG?
tell my CIDG director, stop it. Stop it. Hindi ba serious offense yung sabihin pagpapatayin nila dito? Kung totoong papatayin talaga, kilala naman lang si Pangulong Duterte kung paano niya magsalita, magbiro. Kung may balak siyang patayin, hindi bakit sasabihin pa niya in national TV na patayin? Very clear na nagbibiro, nagpapatawa lang yung tao. Ang problema dyan, walang 15 senators na nasaktan, ang nasaktan ang CIDG. Ha? Yun nga eh. There's no one among the 15 senators na papatayin na nagpo-complain. Kasi wala naman talaga pinag-alanan, di ba? Ano complainant ng case na? No complainant, no case. Okay, sir. Investigator ng police investigator. Ha? Sa violate ba? May criminal offense ba na It's how you interpret. Kung talagang desidido kang i-file, hanapan mo na paraan. Sabi nga, para-paraan lang yan eh. Para-paraan lang yan. Pero, let's wait for pagdating dyan sa prosecution kung magpo-prosper yan. Paano ma-assure yung public na objective kapag nag-prosper yung impeachment trial as of this time, parang solid Sara Duterte na tulad ka? Alam naman natin yung impeachment trial is political process. So magpapactor in talaga yung politics dyan. Whether you like it or not. But ako, bilang membro ng impeachment court as a senator judge, depensahan ko rin yung integridad ng Senado as the institution where I belong. Kaya meaning, ipakita ko talaga na I will be very objective, I will be apolitical, I have to maintain my political neutrality. Basahin ko lahat. Iwein ko lahat ng mga prosecution at saka yung defense. Lahat na i-represent nila, iwein ko lahat at I do my best to be objective. Hindi ka naman blind follower. Puso, utak. Puso, utak. Magbabalance siya dapat. Magbabalance. Pero you know me. Who is ba to? Kilala nyo ko. You can identify me easily. Di ba? Pero, yun nga. Pakita ko talaga na pakinggan ko lahat. Pinasok ka na ba ni Presidente Dito o yung VP about it? Wala. Hindi ka doon ko sa tungkol dyan. Sir, si VP Sara, sir, tutulungan ka ba sa campaign? Bakit siya nung nakaraan na wala sa endorse? Tutulungan na. Tutulungan. Sabi na. 29 na petition Ha? 29 na petition sa naman nila na pumilos sa Senate para mag-clear na ng impeachment. Wala. Tignan natin kung anong sabihin ng Supreme Court. I think Supreme Court can interpret the Constitution. Nagbigay sila ng tama na interpretation sa Constitution, but as to directing the Senate to do its job, I don't think the Sir! tulungan ako dito! Tulungan ako dito! Sir, sinundan ka namin! Sir, mag-aapon ka namin. Yung nga, I don't think kung ina-direct kami ng Supreme Court to do our job as said by our Senate President, we will do that job in the proper time. Sir, sabi ni Senator Amy, nagbibigay na daw yung mga senators na hindi sila yung nagagawin ng trial. In principle, usap-usapan namin sa lounge. Usap-usapan sa lounge. Informal lang. Pagbalik na, inatakil yan. Pagbalik galing, katapos ng eleksyon. Kasi more on rules yung to Yes. Thank you, sir.